Sa dinami-dami ng mga OFW na lumalapit sa amin, yung mga concern nila, OFW kasambahay lang talaga ang may matinding problema, may matinding karanasan sa kanilang mga employer. Sobra yung ginagawa ng kanilang mga employer. Hindi ko naman tinatakot yung mga ibang aplikante o yung mga Pilipino na gustong magtrabaho sa ibang bansa at pumasok ng trabahong kasambahay. Depende naman po yan sa isang bansa. Pero kadalasan talaga, ang problema sa bansang Middle East. Sa ngayon guys, meron kaming hawak na 3 kaso na si OFW hinatid sa sakayan ng kanyang amo, pero bago hinatid, pinagsasampal pa, pinatanggal yung bra, kinuha yung gamit, pati pera. So buti na lang si kababayan, meron siyang cellphone. So naghanap siya kung saan niya ibebenta yung cellphone niya para makapunta sa kanyang agency. Lahat ng mga problema na natatanggap natin, pinapaabot natin ito sa DMW at sa OWA para malaman nila kung ano yung mga sitwasyon ng ating mga kababayan doon sa bansang Middle East. Yung isang kababayan naman natin, isa siyang OFW kasambahay sa Mongolia, naglilinis siya ng bintana or nagkakabit ng kortina, nahulog siya. Aksidenteng nahulog siya, nabali yung buto niya sa kanyang paa. Kaya gusto niya ring umuwi kasi ano pang gagawin niya doon, hindi siya makapagtrabaho. Yung isa naman sa Jordan, bago pa lang siya, ang problema, walang lock yung kwarto niya. So sabi niya, nung gabi na, syempre kailangan mo ng pahinga, matutulog ka na. Naramdaman niya na binuksan yung pintuan niya. Pagkabukas niya, ang nakita niya yung anak ng amo niya. So parang may narinig siya, parang may nakita siyang in-spray. Pagkatapos nun, nagising siya kinabukasan na. Pagkagising niya, masakit na yung buong katawan niya, lalo na yung pinaka-private part niya. Nagsumbong siya sa kanyang employer dahil sa nangyari. Pero ang masakit guys, hindi naniwala yung employer niya. Ang sabi niya doon kay OFW, gawa-gawa lang siya ng kwento. At pag napatunayan na gumagawa siya ng kwento, siya pa ang ipapakulong. Yun naman ang kadalasan na panakot ng mga employer. Pag nagsumbong, ipapakulong. Pag nagsumbong at nakareceive sila ng tawag, dinidemanda rin si OFW, nag-court sila. Gusto ko lamang maging handa kayo pagdating sa bansang pupuntahan nyo. Hindi ko tinatakot yung mga ibang Pilipino na gustong mag-abroad sa bansang Middle East at pumasok ng trabahong kasambahay. Sinasabi ko lamang po yung realidad. Meron naka-follow sa akin, nasa Pilipinas pa lang siya. Matagal na niyang sinusubaybayan yung mga videos ko. Hanggang sa mapansin ko yung message niya, sabi niya sa akin, Ma'am Jo, pupunta ako ng Jordan. Gusto kong makuha yung number mo just in case na magka-problema ako. Meron akong malalapitan at pwede ba kitang i-message? Ang sabi ko naman, anytime, sabi ko, pwede mo kong i-message. Basta i-message mo ako ng i-message para hindi matabunan ang iyong message ka. Kasi sa sobrang dami na nagme-message, minsan pag isang beses ka lang kasi mag-message, pag marami nang mag-message, matatabunan ang iyong message. Kaya hindi ko lahat nababasa yung mga humihingi ng tulong. Kaya siguro yung iba, sinasabi nila, isnabera si Ma'am Jo, hindi namamansahin. Hindi po yun ang dahilan. Hindi ko talaga mabasa lahat ng mga nagme-message, lalo na pag isang beses lang nag-message. Siyempre, matatakpan yun sa mga panibagong nag-message. So ituloy natin yung kwento ni kabayan. Pagdating niya sa Jordan, okay naman yung amo niya, mabait. Binigyan pa nga siya ng damit eh. Dumating ng ilang buwan, okay pa rin. Pero pagkaraan ng ilang buwan, umabot na siya ng 2 buwan, dito na lumabas yung ugali ng kanyang employer. Naging maramot na, sinisigawan na siya, palautos na yung employer niya. Sabi ko naman sa kanya, ganyan talaga yung ugali niya. Sa una, syempre, ipakita nila na mabait sila. Pag nakasama mo na sila, doon mo makikita ang totoong ugali nila, sabi ko sa kanya. Pero kailangan, ikaw pa rin ang makikisama at hindi sila. Sabi ko sa kanya, magtrabaho ka base sa iyong sweldo. Makisama ka para hindi ka pag-initan, kung ano yung inuutos nila na kaya mo, sundin mo lang. Basta hindi lalagpas si employer na alam mong lalabag na siya sa iyong kontrata.